Sa sandaling ito, pumasok na sila sa ikatlong palapag na tinatawag ding Corrupt Fairies Ruled Domain. Di tulad ng mga naunang palapag na nasa anyo ng isang kuweba, ang floor na ito ay nasa anyo ng isang kagubatan. Binanggit pa ng isang notification na ang lugar na ito ay kasalukuyang pinamumunuan ng isang corrupt fairy, at sa kanyang pamumuno, lahat ng nilalang na pumapasok sa lugar na ito ay nasusupres ng kanyang kapangyarihan. Makalipas pa ang ilang sandali, lumitaw na ang corrupt fairy, at binanggit ng system na pinaplano nitong magsagawa ng mga kahina-hinalang mga pranks sa kanila. Kasunod nito, nagsimulang tumawa ang fairy at sinabihan sila ng mga stupidong tao at na sila ay muling pumunta sa kanyang lugar para makipaglaro. Binanggit naman ng system na kailangan nilang tanggapin ang offer ng fairy na ito na makipaglaro sa kanya dahil kung hindi nila tatanggapin ang offer, ituturing niya silang kanyang mga kaaway. Ngunit, iba sa inaasahan ng fairy na ito, hindi natatakot ang grupo ni Sungyeon. At sa halip ay mayroon silang kakaibang ekspresyon na para bang nakatagpo na naman sila ng isang baliw na nilalang na nagnanais na mapaslang. Kasunod nito, sarkastikong sinabi ni Catherine na mayroon na naman silang nakatagpong kalaban. Matamlay ding sinabi ni Chunsok na tama nga siya at iyon ay nangyari pa sa pagpasok pa lamang nila sa floor na ito. Naguguluhan naman ang fairy sa naging reaksyon nilang ito kaya agad niya silang tinanong kung ano ang problema sa kanila. Matapos namang marinig ito, tila naawa pa ang tatlong ito sa fairy kaya sinabi ni Sunghon sa kanya na tumingin na lamang siya sa kanyang likuran. Patuloy namang naguguluhan ang fairy sa kung ano ang nangyayari, ngunit nang titingin na siya sa kanyang likod, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot at pinagpawisan ng husto. Sa sandaling ito, ginamit ni Sungyeon ang kanyang skill na King of 10,000 Demons. Nang makita naman ng fairy ang kanyang nasa likod, nagulat siya. At naisip na imposible iyong mangyari dahil ang isang taong katulad niya ay naglalabas ng nakakakilabot na enerhiya na maging siya ay nanginginig sa takot. Habang iniisip pa niya ang bagay na ito, bigla naman siyang pinukpok sa ulo ni Sungyeon gamit ang kanyang kamay na nagresulta ng pagbaon ng ulo niya sa lupa. Matapos namang makita ang ginawang ito ni Sungyeon, nag-aalalang tinanong ni Catherine kung okay lang bang gawin niya ito. Ngumisi naman si Sungyeon sa kanya, at sinabi na siyempre, at kailangan lamang nilang magtiwala sa kanya. Kasunod nito, binuksan niya ang kanyang inventory, at kinuha mula rito ang isang lubid sa kasinabi na oras na para kunin ang kanilang mga rewards. Sinasabi niya ito dahil bago niya gawin ang bagay na yon sa fairy, nabasa niya ang isang notification na ang challenger na napili ng corrupt fairy ay maaari nang gamitin ang Maze Exclusive Shop. Habang unti-unting nagigising ang fairy mula sa ginawa sa kanya ni Sungyeon, narinig niya na nag-uusap ang mga ito at tinatanong pa nga ni Sunghon si Sungyeon kung talaga bang kailangan niyang gawin yon. Pinapakalma naman sila ni Sungyeon at sinabi na hindi nila kailangang mag-alala dahil kontrolado niya ang mga bagay. Matapos na marinig ito, nasabi na lamang ng tatlo na mabuti na lamang at nasa iisang team sila dahil kung nagkataon ay mahihirapan sila ng husto sa kanya. Matapos namang tuluyang magising ang fairy, gulat na gulat ito nang makita ang kanyang sitwasyon na ngayon ay nakatali na sa isang puno. Kasunod nito, sinigawan niya si Sungyeon at sinabi na kung ano ang kanyang ginagawa at inutusan pa nga niya ito na pakawalan na siya ngayon din. Ngumiti naman si Sungyeon nang makita na kahit na nakatali na ito, masigla pa rin itong sinisigawan siya. Kasunod nito, sinimulan niyang lapitan ang fairy at habang ginagawa niya ito, sinabi niya na narinig niya na mahilig siyang magsagawa ng mga tusong pranks sa mga challengers. Sa kabilang banda, ang fairy matapos marinig ang mga sinabi niyang ito, ay nagsimulang matakot lalo na nang sinabi ni Sungyeon na maging siya ay ganoon din ang hilig. Kasunod nito, inilapit ni Sungyeon ang kanyang kamay sa ulo ng fairy kaya takot na tinatanong nito kung ano ang kanyang balak gawin. Ngunit sa mga sumunod na sandali, biglang pinitik ni Sungyeon ang malaking puno kung saan siya nakatali at nawasak ito sa maliliit na bahagi. Napasigaw naman sa sobrang takot ang fairy dahil kaunti na lamang ay sumabog din ang kanyang ulo kasama ng punong iyon. Habang nanginginig pa sa takot ang fairy, sinabi sa kanya ni Sungyeon na kung hahayaan niya silang gamitin ang exclusive maze shop, ay hihinto na sila sa kanyang mga pranks. Sa kabilang banda, ang maangas na fairy noong una, ngunit ngayon ay nanginginig na sa takot, ay nagsimulang umiyak at kalaunan ay sumang-ayon din sa kanyang nais.
Pagkatapos nito, lumipat ang eksena at napunta na sila sa harapan ng maze shop kung saan namimili na ang grupo ni Sungyeon ng kanilang bibilhin mula rito, habang ang fairy naman ay nasa kanilang likuran at nakaluhod pa rin sa lupa. Samantala, ang pusang tagatinda ay nagpasalamat sa kanila sa pagpunta sa kanyang tindahan, at pagkatapos ay sinabi na kung mayroon pa silang gustong i-request, ay sabihin lamang nila at agad niyang ipadadala iyon sa kanilang mga inventory. Habang si Catherine ay namamangha pa sa pusang tagatinda, naisip naman ni Sungyeon na dahil nabili na niya at ng kanyang mga kasama ang kanilang nais sa maze shop, ay maaari na silang pumunta sa sunod nilang destinasyon. Kasunod nito, nilapitan niya ang fairy at sinabi sa kanya na kailangan na niyang buksan ang daanan patungo sa ika-4 na floor. Ipinaliwanag naman ng fairy na hindi pa sila maaaring makapunta doon hanggat hindi sila nakikilahok sa mga laro na kanyang ginawa, kung saan ay susubukan niyang patayin sila. Matapos marinig ito, agad na inilabas ni Sungyeon ang kanyang kamao at sinabi na kung gusto ba talaga niyang gawin yon. Bigla namang nagbago ang isip ng fairy at sinabi na mayroon pang isang paraan, at iyon ay kung bubuo sila ng isang subordinate contract, at kapag nagawa nila iyon, ay itatransfer na lamang niya sa kanya ang pagiging may-ari ng floor na ito. Napangiti si Sungyeon matapos marinig ang proposal na ito, at naisip na ang pagiging may-ari ng isang floor ng maze na ito ay mukhang maganda nga. Dahil dito, inutusan niya ang fairy na simulan na kaagad ang proseso ng pagbuo ng kontrata. Napapaiyak namang sumunod ang fairy, at kasunod nito, binanggit ng system na nabuo na ang subordinate contract sa corrupt fairy na si Aya. Dahil dito, maaari na niyang isamon ito anumang oras niya naisin. Kasunod nito, binanggit na ang protection jurisdiction ng Giant Tree Maze 3rd floor ay na-transfer na kay Challenger Sungyeon. Habang nagpapatuloy ito, binanggit ng sistem na maaari na siyang malayang pumasok sa 3 floor kahit kailan niya naisin. Matapos mabuo ang kontrata, binanggit ng sistem na kailangan niyang gumawa ng bagong floor pass condition para sa 3rd floor. Habang iniisip pa niya kung ano ang ilalagay niya dito, makikita naman ang fairy na nanlulumo dahil isang tao ang kanyang naging amo. Hindi ito pinansin ni Sungyeon at sa halip ay nag-focus siya sa pag-iisip kung ano ang ilalagay niyang bagong pass condition para sa floor na ito. Naisip niya na magtalaga ng isang floor pass condition kung saan kailangan nilang magbigay sa kanya ng isang item na mas mataas sa kung ano ang meron siya. Habang ginagawa niya ito, lumapit sa kanya si Catherine at tinanong kung ano ang kondisyon na inilagay niya. Sinabi naman ni Sungyeon na kapag hindi nila nagawang makapag-offer ng isang C-rank o mas mataas na item sa kanya, hindi nila magagawang makapunta sa ika-4 na palapag. Hindi naman na nagtataka si Catherine matapos marinig ito at sinabi na gaya ngayon ng kanyang personalidad. Matapos niyang ipasa ang floor pass condition na ito, binanggit ng system na nakatanggap siya ng isang achievement na tinatawag na Dominate a Floor na mayroong unique rank. Dahil dito, nakatanggap siya ng 15 maze points at ang skill na Protector. Samantala, ang fairy ay patuloy sa kanyang pag-iyak dahil sa mga oras na ito ang kanyang itinuturing na palaruan ay nanakaw na. Binanggit naman ng system kay Sungyeon na maaari na silang magtungo sa ika-4 na floor at matatanggap na rin nila ang kanilang mga rewards. Kasunod nito, pinapili siya ng 2 sa kanyang mga item, authority, o skill na mare-recover. Pinili naman ni Sungyeon ang kanyang authority na Hero's Blessing at ang kanyang item na Heavenly Blood Demonic Sword. Kasunod nito, sinimulang pagmasdan ni Sungyeon ang espada niyang ito saka sinubukang tawagin mula dito si Chonwoo, ngunit matapos niyang gawin ito, pinakita ng system na ang rank ng item ay masyado pang mababa at hanggat hindi siya nakakaabot sa ika-7 floor, ang mga exclusive effect nito ay mananatiling nakasealed. Kasunod nito, isinantabi na lamang niya ang pag-iisip tungkol sa bagay na ito at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na dahil natapos na sila sa kanilang mga gawain, maaari na silang magtungo sa sunod na floor. Matapos marinig ang pag-uusap nilang ito, hinawakan ng fairy si Sungyeon at sinabi na gusto niyang sumama sa kanila dahil ang lugar na ito ay wala nang halaga sa kanya at kung mananatili pa siya dito, baka mamatay lamang siya sa sobrang init. Sinabi pa nito na kung isasama niya siya, maaari siyang gumawa para sa kanya ng isang ego sword at may kakayahan din siyang magpataas ng mga abilidad ng mga espada.
Hindi naman sumang-ayon si Sungyon sa kanyang nais, at sa halip ay sinabi lamang niya sa kanya na kapag kinailangan niya siya ay sa kanya siya tatawagin, at sa ngayon ay manatili na lamang siya dito at mag-antay. Nagsimula namang umiyak ang fairy, at sinabi na masyado siyang malupit dahil hindi naman siya magiging pabigat at marami pa siyang kayang gawin. Makalipas pa ang ilang sandali, pumasok na sila sa ika-4 na floor na tinatawag ding Dark Region. Ang lugar na ito ay bagong lokasyon na nabuo dahil sa pagdating ng Dark Monarch sa maze. Sa loob ng lugar na ito ay may mga halimaw na sumusunod sa Dark Monarch, at sa kasalukuyan, ang Lich na isa sa mga alagad ng Dark Monarch ay namumuno sa floor na ito. Ang clear condition ng lugar na ito ay kailangan niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway sa gayon ay makakatungo na siya sa ika-5 floor kung saan naroroon ang Dark Monarch. Samantala, habang nagre-relax ang Lich sa kanyang trono, bigla namang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan na tila may gustong ibalita sa kanya. Agad naman nitong tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi naman nito na mayroong mga challengers ang pumasok ngayon sa ika-4 na floor na kanilang nasasakupan. Hindi naman nababahala ang Lich sa balitang ito, at sinabi na okay lang iyon, dahil ang entrance papasok sa lugar na ito ay binabantayan ng kanyang alagad na si Berhag at ng kanyang mga tauhan. Idinagdag pa niya na sa kanyang pagbabantay ay wala pang sino man ang nakapasok sa kanilang teritoryo. Pagkasabi niya nito, nagsimulang pumasok ang kanyang tauhan na si Berhag na ngayon ay puno ng dugo ang katawan. Habang naglalakad ito papalapit sa Lich, sinabi nito na tamang-tama ang kanyang pagdating. Pagkatapos ay tinanong niya kung natalo na ba niya ang lahat ng mga challengers na pumasok sa kanilang teritoryo. Sinigundahan naman ito ng kanyang assistant at sinabi na gaya nga ito ng kanilang inaasahan kay Sir Berhag. Ngunit bago pa niya ito matapos, biglang sinabi ni Berhag na kailangan na nilang tumakbo. Kasunod nito, bigla itong bumagsak sa sahig, at nakita nila ang grupo ni Sungyon na ngayon ay nasa likod nito. Sinabi naman ni Sungyon na nanalo siya sa kanilang duelo. Kasunod nito, binanggit ng system na ang kanyang authority na Sword Key Master ay nag-evolve at naging Burning Sword Intent. Samantala, ang Lich, sa kabila ng pagiging kalansay lamang, ay mapapansin na pinagpapawisan pa rin. Sa sandaling ito, naiisip niya na imposible ang nangyayari dahil si Sir Berhag ay halos kasing lakas niya kung sa pakikipaglaban ang pagbabasehan. Habang iniisip niya ito, bigla siyang tinawag ni Sungyon na Skullhead. Habang nagtataka naman ang Lich sa itinatawag nito sa kanya, biglang sinabi ni Sungyon na naku-curious siya sa isang bagay. Matapos niyang labanan ang mga halimaw na nasa lugar na ito, napansin niya na ang mga halimaw sa ika-4 na floor ay lahat nagtataglay ng divine power. Sinimulan siyang murahin ng assistant nito na vampira at sinabi pa na hindi ba niya nakikilala kung sino ang kanyang kinakausap. Nagulat naman ang Lich matapos marinig ang kanyang assistant, kaya galit niyang binulungan ito at sinabi na hindi isang tao si Sungyon na maaari niyang kausapin sa ganoong paraan. Dinagdag pa niya na kung ayaw pa niyang mamatay, ay manahimik na lamang siya. Pagkatapos nito, masaya niyang ipinaliwanag kay Sungyon na iyon ay dahil sa blessings na ibinigay ng Dark Monarch sa kanila, na isang prospective apostle na nananatili sa mas mababang floor sa kanila. Nagtataka naman si Sungyon sa pangalang ito, at naisip na kung ito ay isang prospective apostle lamang, bakit mayroon itong ganoong karaming divine power? Ipinaliwanag naman ng Lich na nagagawa niya lamang iyon, habang nandito siya sa loob ng maze. Tinanong ni Sungyon kung bakit nakakakuha siya ng ganoong karaming kapangyarihan sa loob ng lugar na ito. Nag-aalinlangan namang sinabi ng Lich na iyon ay dahil ang lugar na ito ay kung saan nagkakaroon ng kompetisyon ang mga Diyos. Nagulat naman si Sungyon sa nalaman niyang ito at napagtanto na ang Giant Tree Maze ay isang lugar kung saan ginagawang mga believers ng isang Diyos ang mga challengers at pagkatapos ay gagamitin sila para makipagkompetensya laban sa ibang mga Diyos. Naisip din niya na kaya pala nasa unang floor ang altar ng God of Darkness ay para sa layuning yon, at base sa mga nalaman niyang ito, napagtanto niya na ang mga challengers ay nakikipaglaban na gaya ng mga chess pawns para sa kapakinabangan ng mga Diyos. Dahil dito, naisip niya na ito mismo ang dahilan kung bakit hindi niya gusto ang sistemang ito. Sa pagsasaisip nito, nangako siya sa kanyang sarili na akyatin niya ang tuktok ng tower,
at kapag nagawa niya iyon, wawasakin niya ang sistemang ito. Samantala, isang notification ang lumabas at binanggit na natanggap niya ang isang achievement na tinatawag na Truth na may ranggong legendary. Dahil dito, nakatanggap siya ng 100 maze points. Kasunod nito, tinanong niya ang leech kung lahat ba ng mga halimaw sa floor na ito ay nagtataglay ng divinity. Proud namang sinabi ng leech na tama siya dahil lahat ng mga halimaw dito ay mga elite troops na tumatanggap ng divinity mula sa Dark Monarch. Ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang mga sasabihin ay sinabihan na siya ni Sungyon na tipunin ang lahat ng mga ito. Nagulat naman ang leech sa sinabi niyang ito kaya tinanong niya ulit siya kung ano ang kanyang sinabi. Inulit naman ni Sungyon ang kanyang utos, at sinabi na tipunin niya ang lahat ng mga halimaw na tumatanggap ng divinity sa lugar na ito dahil papaslangin niya silang lahat sa kanya mismong harapan. Kasunod nito, makikita na ang tumpok ng mga kalansay ng mga napaslang na halimaw at patuloy na inaabsorb ni Sungyon ang mga kaluluwa at divinity na mayroon ang mga ito. Dahil dito, tumaas ang level ng kanyang necromancy at naging B-rank. Karagdagan pa, makakaya na rin niyang mag-absorb ng authorities sa mga napaslang niyang kalaban. Habang abala sa kanyang ginagawa, tinawag siya ni Catherine at ipinakita sa kanya ang kanyang bagong wand na ibinigay ng leech. Sinabi pa nito na ibinigay na niya ang lahat ng kanyang mga kayamanan sa kanyang mga kasamahan. Samantala, si Catherine ay masayang sinabi na ang bago niyang wand ay nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng magkakaibang attributes na nangangahulugan na magkakaroon ng magandang synergy ang kanyang atake, kahit anong klase pa ng magic ang kanyang gamitin. Napangiti naman si Sungyon habang pinagmamasdan siya, at naisip na si Catherine ay may personalidad na parang sa isang bata na masayang ipinapakita ang kanyang mga natanggap na regalo. Pagkatapos nito, tinawag niya ang leech at sinabi na tapos na sila sa kanilang mga gawain dito, kaya nais na nilang magtungo sa ika-5 floor. Agad naman itong sumang-ayon at sinabi na sundan siya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa madilim na pasilyo, sinabi ng leech na kapag nagpatuloy sila sa paglalakad sa pasilyong ito, makikita na nila ang entrance patungo sa ika-5 floor. Ngunit sinabi rin niya na dahil hindi pa natutupad ang pass condition, kailangan muna nilang maghintay. Sinabi naman ni Sungyon na hindi na nila kailangang maghintay. Agad namang nagulat ang dalawa sa sinabi niyang ito, ngunit bago pa nila maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, bigla silang inatake ni Sungyon at pinaslang. Kasunod nito, inabsorb na niya ang kanilang mga spirits. Dahil dito, naabsorb niya ang authority na Evil Spirit Domination. Matapos niyang gawin ito, sinabi ni Catherine na wala talaga siyang kahit kaunting awa sa kanyang katawan. Sinabi naman ni Sungyon na magiging aksaya lamang sa kanyang oras kung maghihintay sila. Kasunod nito, binanggit ng system na maaari na silang magtungo sa ika-5 floor, at matatanggap na rin nila ang kanilang mga rewards. Pinili naman ni Sungyon bilang reward ang kanyang unique authority na Skill Synthesis, at ang kanyang skill na Last Stand. Pagkatapos nilang makapili ng kanya-kanyang mga reward, pinuri ni Sungyon ang kanyang mga kasamahan sa kanilang mahusay na trabaho at pagkatapos ay inaya na niya sila na magtungo sa ika-5 floor. Nahihiya namang sumagot si Catherine at sinabi na halos siya lang naman ang kumikilos sa kanila. Kasunod nito, pumasok na sila sa ika-5 floor na tinatawag din na Hell Fortress City. Ang lugar na ito ay isang bagong buo na Fortress City na ginawa dahil sa pagpasok ng mga demon sa maze, at ang kanilang grupo lamang ang tanging makakapasok dito. Samantala, si Catherine, matapos mabasa ang mga notification na yon, ay sinabi kay Sungyon na tila masyadong mapanganib ang lugar na ito. Habang pinaliligiran sila ng mga demon na lumitaw, binanggit ng system na kailangan nilang mapatay ang Dark Monarch na namumuno sa lugar na ito para maka-advance sila sa susunod na floor. Ngunit kung magawa nilang mapahanga ang Dark Monarch, maaari silang magtungo sa susunod na floor ng walang kahit anong kapalit. Isang demon na umaaktong pinuno ng grupo ay tinawag sila at sinabi na napapaligiran na nila sila, kaya mas mabuting i-offer na lamang nila ang lahat ng kanilang mga items bilang pagpapakita ng kanilang sincerity. Sa kabilang banda, si Catherine, matapos makita ang lahat ng mga kalaban na pumapaligid sa kanila, ay sinabi kay Sungyon na sa ganito karaming mga kalaban, sa palagay niya ay mahihirapan silang talunin silang lahat. Dahil sa sinabi niyang ito,
Ginamit ni Sungyon ang kanyang skill na protector at isang magic barrier ang nabuo sa paligid ng kanyang mga kasamahan upang protektahan sila sa atake ng mga kalaban. Matapos makita ang barrier na ito, tinanong ni Catherine kung pinaplano ba niyang labanan ang lahat ng mga demon na ito nang siya lamang mag-isa. Kinumpirma ito ni Sungyon at sinabi na maaari silang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga buffs. Pinayuhan din niya sila na huwag umalis sa loob ng barrier dahil magiging mapanganib yon para sa kanila. Nang makita ng mga demon ang ginawa ni Sungyon, galit na tinanong nila kung pinaplano ba nilang lumaban sa kanila. Idinagdag pa nila na lahat ng mga halimaw sa lugar na ito ay kabilang sa pinakamahusay nila, kaya mas makakabuti kung ititigil na niya ang binabalak niya at sa halip ay sumunod na lamang sa proseso para parehong panig ang makikinabang. Matapos marinig ang sinabi nila, tinanong ni Sungyon kung sila na ba ang kanilang pinakamahusay na demons dahil para sa kanya, ay sa kanilang isip lamang iyon. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang espada saka ginamit ang kanyang authority na First Mixed Demon Swords na may exclusive effect na dual consecutive hits. Sa pamamagitan ng pagdadagdag niya ng kanyang divine power sa skill, magiging 4 na beses itong mas malakas. Matapos ang paghahanda niyang ito, sinimulan na niya ang pagpaslang sa mga demon na nakapaligid sa kanila, at kasunod nito ay makikita ang mga pagsabog sa iba't ibang parte ng lungsod. Habang nangyayari ito, lumabas ang isang mensahe na binabanggit na natanggap niya ang isang achievement na tinatawag na Fall of a City na may rank na epic. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay natulala matapos masaksihan ang kanyang mga ginagawa. Sinabi naman ni Sunghoon na habang pinapanood niya si Sungyon, lalo siyang namamangha kung gaano nakalakas ngayon si Sungyon. Makalipas pa ang ilang sandali, napaslang na ang lahat ng mga demon na pumaligid sa kanila, at ang naiwan na lamang ay ang kanilang mga bangkay na nakakalat sa paligid. Kasunod nito, tumalon si Sungyon at matapos niyang gawin ito, nakita niya ang isang barrier na pumapalibot sa isang kastilyo, kaya naisip niya na napaka-obvious na nasa lugar na ito ang Dark Monarch. Habang papalapit siya sa barrier, binanggit ng system na ito ay isang special authority na Dark Barrier, at binabawasan nito ang lahat ng damage na matatanggap ng fortress ng 68%. Matapos mabasa ito, naisip ni Sungyon na baliwala ito sa kanya, dahil sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang skill na Borrowing Heaven. Matapos niyang gawin yon, tuluyan na niyang nawasak ang barrier, at direktang nakapasok sa kastilyo na kinaroroonan ng Dark Monarch. Sa puntong ito, lumapag siya sa harapan ng isang nilalang na nakaupo sa kanyang trono. Habang tinitingnan siya ng masama ng nilalang na ito, sinabi naman ni Sungyon na huwag siyang mag-alala dahil isa lamang siyang law-abiding challenger na ginagawa lamang ang kanyang misyon. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.